Isang simpleng guro mula sa mahirap na pamilya si Carmela Bautista at walang hangad kung hindi ang makatulong sa pamilya. Subalit isang hindi sinasadyang pangyayari ang kakaharapin niya nang minsang malasing siya sa isang kasiyahan na naganap sa kanilang eskwelahan kasamang iba pang guro at kaibigan. Sa pag-aakalang nasa ibang bansa ang boss nila, dinala si Carmela ng mga ito sa isang pribadong opisina ng kanilang boss upang mahimasmasan. Ngunit bigla itong sumulpot at nakita ang dalagang natutulog sa kanyang opisina. Dahilan upang hindi sinasadyang may mangyari sa kanila at nagbunga ang minsan nilang pagsasama ng triplets na babae. Matapos makapanganak si Carmela ay nasunog naman ang ospital at sinabing kasamang kanyang triplets sa mga nasawi. Maswerteng nakaligtas siya, ngunit sunog naman ang kanyang kalahati ng mukha at katawan. Halos mawala na siya ng pag-asa na may isang taong nag-alok sa kanya ng tulong. Makalipas ang ilang taon, ay muli siya nagbalik upang maningil sa mga taong dapat pagbayarin sa nangyari sa kanyang anak. Ngunit natuklasan niya, buhay pa ang mga ito. Mababawi pa kaya niya ang kanyang triplets? Paano siya lalapit sa mga ito kung hindi naman siya kilala ng kanyang mga anak? At malaman pa kaya ng ama ng kanyang mga anak ang tungkol sa kanya kung may isang tao na palaging hadlang sa mga plano niya? Yan ang ating aalamin sa ating kwento. Congratulations, Mrs. You are 9 weeks pregnant. Nakangiting sabi ng doktora kung saan nagsadya siya upang magpa-check up. Lately kasi palagi siyang nakakaramdam ng hilo at morning sickness. Hindi rin siya dinatnan ng halos 2 buwan. Nalabis na rin siyang nag-aalala at tamang ang hinala niya na baka buntis siya. Nagbunga ang minsan nangyari sa kanila ni Blake ng gabing iyon, ang boss niya. Buntis ako? Hindi makapaniwala, tila wala sa sariling naibulong niya. Nagsimulang nag-init ang kanyang mga mata. Hiningi niya ang tulong ni Clara upang samahan siya nito ngayong araw upang makapagpa-check up at agad naman itong pumayag. Sandali muna itong umabsent sa pagtuturo nito. Hindi rin naman siya sinabi sa kanyang ina kung saan ang tungo niya ngayong araw dahil ayaw naman niya na mag-alala ito. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Carmela, gayon din si Clara. Hindi sila kapwa makapaniwala na dadalang tao sa ngayon si Carmela. Kapwa sila tahimik at walang imik hanggang sa matapos ang doktor sa pag-eksamin at pagbibigay ng mga resetang vitamins sa dalaga. Pinilit na pigilin ni Carmela ang mga bantang luha sa kanyang mga mata ng mga oras na yon. Nakaalali naman ng kanyang kaibigan at panay ang hagod nito sa kanyang likuran. Ramdam nitong nararamdaman na kaibigan. Nang matapos ang kanyang check-up ay agad na silang lumabas ng klinik at dito na hindi napigilang mailabas ni Clara ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Shh! Tahan na, Carmela! Alos sa kanya ni Clara. Batid nitong sobrang paghihirap ng loob ng kanyang kaibigan. Pero bakit naman? Isang beses lang naman namin nangyari sa amin, pero nagbunga ka agad. Anong gagawin ko nito? Hindi ko nga alam kung ano bang naging pagkakamali ko para maranasan to. Baka magalit si na mama kapag nalaman na nagkaganito ako. Naiiyak na sabi niya. Hindi rin niya lubos na mapaniwala ang buntis nga siya. At dinadala niya ngayon ang misang naging bunga ng pagkakamali niya. Kung matatawag pa nga bang pagkakamali yun. I'm sorry, Carmela. Hindi naman namin alam na aabot pala sa ganito eh. Sorry talaga. Pwede naman natin itong maayos kung sasabihin mo lang kay Blake na buntis ka. Hindi natin alam pero baka mapanagutan ka naman niya. Tutulungan ka namin ni Sandro. Gate ni Clara sa kanya. Pero umiling lang siya habang hilang pa rin sa luha ang kanyang mga mata. Matapos kasi matuklasan niya sa kanyang sariling nakapagsiping siya sa kanyang boss, ay agad na siyang nag-resign sa pinapasukang school at nag-apply muli sa iba. Pakiramdam niya wala na siyang mukhang maihaharap pa sa mga tao doon matapos ang nangyari sa kanya. Nakakahiya dahil isa pa naman siyang guro na dapat ay maging isang huwaran. Ngunit iba naman ang nangyari dahil napariwara naman ang kanyang puri ng ganun-ganun lang. Ayaw na niya magkaroon pa muli ng anumang koneksyon dito. Ngunit ang masaklap ay ito ngayon ang inabot niya. Kailangan na niyang panindigan sa kanyang sarili. Nakakarguhin niya na mag-isa ang kanyang isisilang na sanggol at haharapin kung ano man ang magiging kapalit nito. Magsisimula na rin siyang mag-apply ng kanyang bagong trabaho sa school na pagtuturuan sa may Batangas upang malayo siya sa syudad na tsak niyang maaari rin siyang masundan ng dating boss na si Blake. Pwede ka naming tulungan kung gusto mong ipaalam ito sa kanya. Pumayag ka lang at hindi ka magdadalawang salita sa amin. Kung hindi ka namin siguro dinala sa kwartong yun, hindi naman siguro mangyayari to sa'yo.
Tila may paninisi pa sa sariling sabi ni Clara. Mapait siyang napangiti at pinahid ang luhang tumulo sa kanyang pisngi gamit ang likurang bahagi ng kanyang palad. Hindi na, kakayanin ko na itong mag-isa. Hindi malalaman ni Blake ang tungkol sa amin na anak niya. Makakaya ko rin naman na suportahan itong mag-isa na hindi humihingi ng tulong sa kanya. Pero sigurado ka na ba dyan? Hindi madaling gusto mong gawin. May pag-alala sa himig ng kaibigan. Buo na ang pasya ko, Clara. Walang malalaman si Blake na tungkol sa bata. Wala siyang obligasyon sa nangyaring ito sa amin. Dahil una, hindi naman kami magkasintahan at nangyari lang ito dahil sa kapabayaan ko sa sarili ko. Sabi niya na dahan-dahang tumayo't nagsimula na muling maglakad at sumakay na sa sasakyan upang umuwi sa kanila. Paan si na tita? Nag-aalalang tanong ni Clara na mabilis na sumunod sa kanya. Siguro naman ay maintindihan din nilang nangyari sa akin at handa na akong tanggapin kung sakali na hindi man nila matanggap ang sinapit kong ito. Pagdating niya sa bahay ay agad niya napansin ng kanyang inang kanyang pananamlay. May problema ka ba, anak? Tanong nito na bakas ng pag-alala sa mukha nito. Sa halip na sumagot ay niyakap na lamang niya ito ng mahigpit at impit na napaiyak sa balikat nito. Shh! Alo nito habang hinahagod ang kanyang likod na para bang isang batang inaalo. Kung ano man ang problema mo, nakahandang makinig si mama para sa'yo. Masuyong sabi nito. I'm sorry, ma. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Tuluyan na siyang napahagulhol sa balikat nito. Sabihin mo para makaluwag sa dibdib mo. Buntis po ako, ma. Amin niya rito sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Sandaling nagulat ang kanyang ina at hindi nakaimik kaagad. Kaya mas lalo pa siyang napaiyak sa pag-aakalang baka galit ito sa kanya. Ilang sandali at mahigpit siya nitong niyakap. Buntis ka, pero bakit ka naman umiiyak? Hindi ba dapat na masaya ka? Nakangiting sabi nito ngunit may luha pa rin sa pisngi nito. Bahagya siyang tumingala dito nagtataka, habang hilam sa luha ang mga mata. Hindi ka galit sa akin, ma? Bakit naman ako magagalit? Wala namang kasalanan ng batang nasa sinapupunan mo. Biyaya sa atin, anak, kaya dapat lang naingatan. Ina pa rin naman ako at dumuan din ako sa ganyan. Alam na ba ng ama niya ang tungkol sa inyo? Tanong nito sa kanya na nasa mukha din ng labis na pag-alala. Umiling siya. Sabay pahid ng kanyang luha sa pisngi. Hindi ho at wala ho akong balak na sabihin sa kanya. Ayaw kong baka mapilitan lang siyang maobliga sa amin dahil sa nangyaring to. Alam ko ho na kakayanin ko ito. Iginagalang kong pasya mo, anak. Sana lang wala kang pagsisiyan sa huli sa naging pasya mo. At niyakap siya nito. Nandito lang kami ng papa mo at nakasuporta sa anumang ginagawa mo. Salamat, ma. Nagpa siyang lumipat sa Batangas sina Carmela kasamang kanyang mga magulang. At doon niya muling pinagpatuloy ang kanyang pagtuturo habang hindi pa malaki ang kanyang tiyan at nasumapit ang kanyang ika-9 na buwan ng kanyang panganganak. Halos mataranta ang lahat. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng mga gamit na pang baby niya nang bigla na lamang siyang nakaramdam na matinding kirot sa kanyang puson at halos hindi niya kayanin ang sakit na yun. Halos masira ang ayos ng kanyang itsura sa tindi ng kirot ng kanyang nararamdaman. Ma! Buong lakas na sigaw niya kahit pangatila hindi na siya makasigaw at makahinga dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam niya ay hinihiwa siya at ramdam yun ng kanyang buong katawan. Ganon din ang pamamanid ng kanyang mga paa na hindi magawang makahakbang. Agad namang nakadalo ang kanyang ina at humingi agad ng tulong sa kanilang kapitbahay at agad siyang naisugod sa pinakamalapit na ospital. Baby, sandali lang ha. Huwag mo namang pahirapan si mama mo. Kunti pa't makakarating din tayo sa ospital. Sabi ng mama niya habang hinihimas ang ibabaw ng kanyang tiyan at kasalukuyan silang nakasakay sa sasakyan ng isa sa kanilang mabait na kapitbahay. Tila naman nakaintindi ang nasa loob ng kanyang tiyan at unti-unting humupa ang kanina'y sakit na nararamdaman ni Carmela. Hindi maiwasang mamangha ng dalaga sa nangyari at patuloy pang hinimas ng kanyang inang kanyang tiyan habang kinakausap na akala mo'y kaharap ito. Hindi rin niya alam ang kasarian ng kanyang anak na nasa sinapupunan dahil hindi siya nagpa-ultrasound sa kagustuhan niya maging isang sorpresa ito paglabas ng bata. Excited siyang malaman kung babae ba ito o lalaki. Hindi naman siya iniwan ng kanyang mga magulang na nanatili lang sa kanyang tabi at nakaalala sa kanila ng kanyang anak. Maayos na nairaos ni Carmela ang kanyang panganganak at labis silang namangha na makitang may kasunod pa pala ang naunang bata na kanyang inuluwal at makitang hindi lang basta kambal ang kanyang naging anak kung hindi triplets pa na puro mga babae. Iisa rin ang hugis ng mga mukha nito.
Naku, kay gagandang bata naman ng mga ito. Pihado naman na magkakamukha sila kapag lumaki. Natutuwang sabi ng kanyang mama habang kalong nito ang isa, habang ang isa pa'y nasa kanyang ama at ang isa naman ay nasa kanyang tabi. Aalagaan natin sila at palalakihin ng maayos, saad ng kanyang ama. Bahagya na lang na napatango si Carmela, tanda ng pagsang-ayon dito. Ang hindi nila alam na ang masayang tagpo ng kanilang pamilya ay agad rin palang maglalaho sa nakatakdang maganap. 3 araw matapos na makapanganak ni Carmela, ay nagulat ang buong paligid nang biglang magkaroon ng sunog sa ospital kung saan nanganak si Carmela. Nagkagulot na tarantang lahat ng mga nasa loob ng ospital at nagkanya-kanya ng labas. Wala nun ang kanyang ina na lumabas upang bumili ng kanilang makakain. Naiwan na mag-isa sa Carmela sa kanyang silid habang nasa nursery naman ang kanyang triplets. Ang mga anak ko! Sabi niya at inot-inot na bumangon upang hanapin ang kanyang mga anak. Ngunit bago pa man siya makarating sa nursery, ay malakas ng apoy doon at napuno na rin ng usok ang buong paligid. Nakaramdam siya ng hapdi sa kanyang balat at ang nalalanghap na usok ang tuluyang nagpahina sa kanya hanggang sa unti-unti na siyang tila nauupos na kandila. Ang mga anak ko! Iligtas niyo po sila! Pakiusap! Tanging huling katagang nasambit niya kasabay ng pagbagsak niya sa sahig at tuluyang nilamon ng kadiliman ng kanyang diwa sa gitna ng mga taong nagkakagulo at nagsisigawan sa paligid. Carmela's POV. Maaga pa lamang ay nakahanda na si Carmela sa kanyang mga dadalahin papasok ng eskwelahan. Kumpleto na kagabi pa niyang inihandang lesson plan at maging ang kanyang baong pagkain para sa kanyang pananghalian. Nakaugalian niya maganda na lang ng baon upang mas makatipid siya sa gastos kaysa bibili pa siya sa kantin ng eskwelahan sapagkat may kamahalan doon ng mga pagkain. Palibhas sa isang pribadong school yun. May kalayuan din ng kanyang pinagtuturo ang eskwelahan sa kanilang tahanan kaya kailangan pa rin niyang sumakay sa tricycle. Alis na ho ako, inay! Paalam niya sa kanyang ina. Bata pa rin naman ng kanyang ina, palibhas ay maaga ito nag-asawa. Hindi rin sila mayaman. Ngunit may pinagkukunan naman na maliit na kabuhayan. May grocery store ang ina niya. Construction worker naman ang kanyang ama at nag-iisa lamang siyang anak ng mga ito. Kaya kahit papano na itaguyod nilang kanyang pag-aaral. Likas siyang matalino sa kanilang klase. Madalas siyang humakot ng award sa kanyang klase noon. Valedictorian siya mula elementary hanggang sa nakatapos ng high school. At nagtapos naman siya bilang magna cum laude sa college at kursong Bachelor in Secondary Education major in Mathematics and English hanggang sa sinuwerte siyang makapasa sa kanyang board exam bilang lisensyado at bagong guro. Sa edad niya na 21 ay masasabi naman niyang masaya siya kahit pa nga zero ang love life niya. Kontento na rin siya sa kung anong meron sa kanya ngayon. Mahal niya ang kanyang trabaho bilang isang guro. Nang mag-apply siya noon ay natanggap naman siya kaagad sa isang pribadong eskwelahan na malapit lang din sa kanilang lugar na ngayon ay kasalukuyan niyang pinagtuturuan. Pag-aari ito ng mayamang pamilya ng mga Montrago. May 3 taon na rin mula na matanggap siya rito at nakapagsimulang nagturo at kamakailan lamang ay nagkaroon ng mga bulong-bulungan na magbabago ng kanilang eskwelahan ng bagong boss. Nasabi rin ng iba ay anak mismo ng may-ari. Wala pa nga nakakilala sa sinasabing anak ng kanilang presidente dahil nag-aral at lumaki ito sa States. Kaya kahit ang Unity wala pang nakakilala. Sige anak at mag-iingat ka palagi. Muling paalala ng kanyang ina na palagi na niyang naririnig rito. Napangiti naman siya at bahagyang tumango dito bago nagsimula ng lumabas ng bahay. Sa tapat na lang ng bahay nila siya nag-aabang na masasakyan tricycle. Ihatid na kita, baka naman malate ka pa, sabi ni Lino. Nakapit bahay lamang nila at may sarili namang pamasadang tricycle. Obvious naman na gustong pumorma sa kanya na lalaki. Ngunit palaging nakukontra ng kanyang ama kaya hindi na yata tinuloy ang balak na panliligaw. Idinadaan na lang siya sa palaging palipad hangin na ikinatatawan na lamang niya. Mabait din naman ito at palabiro. At kagaya ng kanyang amay construction worker din. May itsura ito kahit sunog sa araw ang balat. Masipag rin at masasabi niyang responsable dahil wala naman itong bisyo at hindi pa rin yata nagkakaroon ng kasintahan. Kaya lang maski yata sabihin pang itong pinakagwapo niyang nakilala ay wala pa rin itong epekto sa kanya. Talagang kaibigan nga lamang marahil ang kaya niyang ituring dito. At tila ito isa ng kuya sa kanya dahil sa pagiging protective nito na madalas ay dinadan na lang sa biro na madalas din naman niyang tinatawanan na lang. Naku, salamat. Nakangiti niyang sabi agad na pumasok sa tricycle nito
at binaybay ang daan patungo ng eskwelahan. Ako na lang ang susundo sa'yo mamayang hapon. Tsak naman na maaga kami makakauwi mamaya. Masayang sabi nito sa kanya pagkababa niya sa harapan ng gate ng eskwelahan. Dumukot siya ng pera sa bulsa ng suit niyang uniform at inabot sa binatang bayad niya para sa kanyang pamasahe ngunit tinanggihan nito. Sige na, wag na. Itabi mo na lang para may pangmeryenda ka pa mamaya. Libre ko na lang ito sa'yo. Sabi nito na sinabayan pa ng kindat. Baka masani naman ako niyan at baka kahit pang gasolina mo'y mawala pa. Natatawa naman niyang ganting sagot. Ayos lang, basta ikaw ba? Malakas ka dito eh. Sabi nito sabay turo sa dibdib nito at sinabayan pa ng kindat sa kanya. Naku, ikaw talaga. O siya, salamat na lang sa paghahatid ha. Ingat ka rin sa daan. Sabi niya na muling binalik ang pera sa kanyang bulsa. Alam naman niya na wala ring mangyayari kahit pa ipilit nitong ibigay sa lalaki. Dahil hindi rin naman ito tatanggapin. Bago pa siya tumalikod upang pumasok sa gate ay napansin niya ang pagpasok ng isang magarat kulay itim na sasakyan sa loob ng compound ng eskwelahan. Nasundan na lamang niya ito ng tingin hanggang sa huminto ito sa garahe. Mukhang may bisita pa yatang school ngayon. Wala sa loob na nasabi niyang na may kalakasan, dahilan para marinig naman ng manong guard at nagawa nitong sagutin ng sinabi niya. Ay, opo ma'am, mukhang ngayon na po yata makikilalang bagong papalit na presidente nitong school at baka siya na nga po yan. Nakangitit magalang naman ang sagot ni manong guard sa kanya. Ay, ganun ba? Wala pa kasing nag-inform sa akin. Nakangiti rin niyang tugon at dumiretso na pumasok sa campus. Diretso siya sa kwarto na lan para sa school staff at hindi na inabala pang mga sariling lingunin ang mga bagong dating. Walang kahit na sinong tao staff sa silid na pumasok siya. Pagkapasok pa lamang niya ay agad na sumalubong sa kanyang kaibigan at co-teacher din na si Clara na hindi niya alam kung saan galing at bigla na lang sumulpot sa harapan niya. Baka sa mukha nitong saya at may nakapintang ngiti sa mga labi. Good morning! Ginulat mo naman ako. Saan ka ba galing at mukhang masaya at ang araw mo ngayon? Bati niya sa kanyang kaibigan. Yes! Agad-agad na sagot nito. Obvious ba? Nakangiti pang dagdag nito. Talagang kahit naman siguro sino'y gagandang araw kapag nalaman kung sinong napakahalaga at napaka-importanting bisita natin ngayon ano? Halos tumirik pang mga mata nito sa pagiging eksahedera. Bakit? Ano naman bang nakakaganda doon at sino bang bago nating bisita? May nakita kasi akong pumasok ng sasakyan rito. Baka yun naman yung sinasabi mo. Sagot niya na bahagya lang nitong nilingon at ipinagpatuloy ang pag-aayos sa kanyang table. Wow! Ang ibig bang sabihin na nakita mo na rin ang bago nating boss? Tila hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Bahagya siyang nawirduhan sa kaibigan matapos na makitang naging reaksyon nito sa sinabi niya. May nakakagulat at nakakataka ba sa sinabi ko? Piping tanong niya sa kanyang sarili at bahagyang napailing. Sandali nang habat kumibot ang labi ng kanyang kaharap. Hindi naman, nakita ko lang ang kotseng pumasok. Pero hindi ko nakita kung sinong laman nun. Alangan namang osyosohin ko pa, sabi niya. Nakita niya nanlaylay ang mga balikat nito. Ilang sandali lang at nagsipasukan ng iba pa nilang kapwa-teacher na kasama. Halatang taranta ang mga ito't kanya-kanya nang balik sa mga table nito. Napailing at napakunot na lamang ang kanyang noo sa kanyang nakita sa mga ito. Narinig niya na hindi nagtagal ay tawagin naman siya ni Mrs. Soriano. Miss Bautista! At nakita niya itong nakalingon pa sa kanya at bahagyang kinaway ang kamay para palapitin siya. Agad naman siyang lumapit sa kanilang head teacher at nakita niya ito na may hawak na puting folder. May kailangan ho ba kayo, Mrs. Soriano? Marahan niyang tanong dito. Medyo may edad na rin ito pero masasabi niya na mabait at hindi masyadong strikto kaya siguro nagtatagal sa serbisyo nito bilang isang head teacher sa paaralang iyon. Maayos kasi itong nagpapasunod sa mga miyembro ng eskwelahan, maging guro man o estudyante. At marahil may tiwala rin siguro may-ari ng eskwelahang ito sa mabait na ginang. Kailangan kasi na maipasa itong mga form na ito sa opisina sa itaas. Hinahanap kasi ni boss. At alam mo naman na madali ako mapagod kapag maglakad. Kaya kung pwede lang sana makikisuyo na lang ako sa'yo. Buti ka pa at mabilis-bilis kumilos. Sa itaas pa naman yun, baka hingalin ako. Nakangiting sabi ng ginang. Sige po, wala pong problema. At saka may elevator naman po. Hindi ba para sa VIP? Alanganing sabi niya, alangan namang hindi ito gumamit ng elevator kung pumupunta doon. Hello, nasa 5th floor pa kayang opisina ng boss? Hay nako, alam mo naman na pang VIP lang yun at hindi yun ginagamit ng ibang staff natin dito. Sad naman ito, napatango na lamang siya. Ang alam niya, hindi naman mahigpit ang boss sa sinasabi nito. So bakit naman ibabawal na gamitin ang elevator kumbaga naman?
Well, siguro yung bago magiging boss baka mahigpit. Bulong niya sa sarili since wala pa namang kahit na sino nakakilala at nakakakita dito. O siya, ihatid mo na muna yan at kami na munang bahalang mag-ayos ng ilang mga dapat ayusin sa hall. Para ngayon kasi yata natin makikilalang bagong boss natin. Kaya dapat kayong lahat nakahanda ha? Hindi pa rin natin kilala kung mabait o istrikto ba siya. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga kilos natin at pananalita. Paalala pa nito na naririnig pa ng lahat ng kasama niyang guro. Nagsimula na rin siyang tumalikod sa mga ito, ngunit narinig pa niyang huling tanong ng isang co-teacher niya. Hindi po ba kayong head ma'am? Hindi niyo pa rin ho ba namimit ang bago nating boss? Tanong ng isang co-teacher niya. Naku, hindi pa talaga. Mamaya pa lang kapag nagkaroon ng forum. Mabilis na sagot nito at sanay niya sa ng bawat isang mag-intindi na. Hindi maiwasan ni Carmel ang mapailing habang naglalakad patungo sa building kung saan niya ihatid ang nasabing folder. Super pamisteryoso pa talagang kanilang bagong boss para kahit na sino rito sa paaralan, maging sa staff ay mga hindi pa talaga siya kilala. Kung sa bagay, gano'n naman talaga ang mayayaman. Hindi basta-basta lumalantad sa kahit na sino, na akala mo naman ay palaging may hindi magandang gagawin sa kanila. Saan ang punta mo? Tanong sa kanya ng kanyang kaibigang si Sandro. Isa ito sa mga member ng security panel ng building o eskwelahan. Ipinapakisuyo kasi ni Mrs. Soriano mga form na ito na ihatid sa opisina ng boss sa itaas. Mapapagod raw kasi siya. Sabi niya na bahagya pang tinas ang kanyang dalang white folder. Akmang packet na rin siya ng hagdan. Ganun ba? Sige, gumamit ka na lang ng elevator para hindi ka naman mapagod ng gusto. Baka mamaya niyan, umarap ka pa ng tagaktak ng pawis kay boss. Nakangiting sabi nito na minustrang elevator. Isa rin ito sa allowed na gumamit doon at nakakalabas-pasok sa opisina sa itaas. Ay naku, hindi na. Baka bawal yata. Tanggi niya. Ha? Hindi naman. Sa kasi na may sabi nun. Halika na para mas mabilis ka. Ikaw din baka kung maintin ang ulo ng bago nating boss. Makagalitan ka pa kapag natagalan niyang hinihingi nila. Dagdag nito. Napatingin siya sa hawak niya na folder. Oo nga naman. Saka bakit pa nga ba siya magpapagod kung pwede na rin naman palang gumamit ng elevator? Tinungo niyang elevator at saka pumasok. Salamat. Nakangiti nang sabi niya sa kaibigan niyang si Sandro. Basta ikaw ma'am, nakangiti ring sagot nito na bahagya pang tumango. Habang nasa loob ng elevator, hindi niya naiwasang kabahan at isipin kung masungit ba o hindi ang bago nilang boss na kanyang pupuntahan. Bahagya pa niyang nasalatang kanyang noo dahil baka naman may namumuong pawis doon. Naku, kahit pa nga pulbos wala man lang naka-apply sa mukha niya. O kahit na manipis na lipstick, ano na kayang itsura ko nito? Presentable pa kaya ako nito? Hindi niya na maiwasang maibulong sa kanyang sarili habang nakaramdam na hindi mapigil na kaba. Sana naman ayos lang itsura ko. Bulong niya sabay na sinalat ang kanyang mata dahil baka may muta pa siya. Nakahinga siya ng maluwag na mapansing wala naman at bahagya pa niyang pinagpag ang suot niyang uniform upang siguraduhin wala yung kahit na kaunting dumi man lang bago humugot ng isang malalim na buntong hininga. Tumunog ang elevator, hudyat na naroon na siya. Hindi niya mapigil ang kabahan dahil itong first time nahaharap siya sa kanilang boss at sa bagong boss pa nila mismo hindi rin niya alam ang itsura at ugali. Paglabas niya ng elevator ay may isang mahabang pasilyo at sa may bandang dulo noon ay may malaking karatolang nakasulat sa labas ng pinto. Private office. Muli siyang huminga ng malalim. Bago nagawang humakbang palapit sa pintong iyon, kinakabahang kinatok muna niya ang pinto. Ngunit wala siya namang narinig na sagot mula sa loob. Napakunot ang kanyang note muling inulit ang pagkatok. Ngunit nanatili lang natahimik sa loob. Umiikot siya upang bumalik na lang sana. Kaso baka naman kailangan ng file na hawak niya. At sa taas ng building nito, wala siyang balak na bumalik ulit kung sakaling hanapin ito sa kanila. Tsak na hingal ka ba yung aabutin niya kapag nagkataon? Muli siyang humarap sa pintuan ng opisina at humugot muna ng malalim na hininga. Bago niya pinihit ang seradura. Bukas naman pala, bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit wala siyang nakitang anino ng taong naroon. Nang tuluyan na niya mabuksan ang pinto nito at inilibot ang kanyang tingin sa kabuuan ng silid, may malaking lamesa na may salamin sa may bandang gitna at mukhang ito rin ang table ng kanilang boss. Dahil may nakalagay at nakapatong sa harapan nito na pangalan at may malakit malapad ding TV sa may bandang gilid. May ilang bookshelves na nakahilera rin na may mga lamang mga libro. Daig pa rin naman itong library bulong niya sa sarili. May napansin siyang 3 pinto na hindi naman niya alam kung saan patungo. May malaking sofa sa gitna at may carpet din ang buong opisina.
Fully air-condition ng kwarto at may air freshener pa na ang sarap-sarap singhutin at amoy-amuyin o baka nga pabango ng boss nila. Ano kayang itsura ng bagong boss namin? Muli niyang bulong sa sarili. Ang sabi naman nila'y bata pa tanak rin ng dating boss nila. Sa bagay, kahit naman ang dating boss nila hindi pa naman niya nakikita ang itsura. Umikot pa ang kanyang tingin sa paligid upang tingnan kung may iba pang tao sa silid, ngunit wala talaga. Kaya bahagya na lang siya lumapit sa mesa upang ilapag ang folder na hawak-hawak niya. Nakaharap na siya sa mesa takmang ibababa na sana ang folder na bigla niyang marinig ang isang tinig na mula sa kanyang likuran. "Who are you?" Parang napakalamig ng boses na yon. Bigla tuloy siyang nakaramdam muli ng kaba. Baka mapagalitan siya nito. Hindi siya kagad nakaimik at dahan-dahang lumingon sa kanyang likuran para lamang muling magulat. Nang magsabog yata na nagagandahang katangian sa lupa ang Diyos, ay nasalo yata lahat ng lalaki ito na nasa kanyang harapan. Para ituntunin na prinsipe sa kanyang paningin, awang ang bibig at walang kurap na napatitig siya rito. Nagulat ng gusto si Carmela at natilihan matapos makitang napakagwapong nilalang na nakita niya sa balat ng lupa. Hindi niya agad nakuhang sumagot sa labis na pagkabigla. Wala pang nakakakita sa kanilang bagong boss at panigurado na siya na pagkakaguluhan ito kung ito man siya matapos na makitang napakagwapo nitong itsura. Malinis at itim na itim ang maiklit bagsak nitong buhok. Medyo may kasingkitan ang matang maitim kung nakatitig na akala mo'y hinahalukay ang nasa kaibuturan mo. Matangos na ilong at hindi kakapalan ng mamula-mula nitong mga labi. Malinis din ang mukha nito at walang mababakas na kahit anumang balbas o bigote. Liim siyang muling napalunok sa sarili. Parang pakaramdam niya may nauhaw yata siyang biglat na nuyo ang lalamunan habang walang anumang salitang gustong lumabas sa kanyang bibig. Baka alaga sa shave. Bulong niya dahil sa malinis itong muka na may kaputian din ito. At katawan na tsak siyang alagang-alaga sa gym. Hindi ito nakasuot ng anumang business suit kundi isang white shirt na may kasikipan dito kaya halos bumakat din ng ilang layer nitong pandesal. Abs pala. Kulang na lang rin pumutok ang manggas ng suot nitong damit sa laki ng muscle nito na sikip na sikip. Muling tikim ng hindi kilalang lalaki. Para siyang muling natauhan mula sa malalim na pagmamasid dito't nabalik sa kasalukuyan. Natunang kanyang mga mata sa mukha nito't nakita niyang bahagyang pagkunot ng noo nito habang nakatitig pa rin ng diretso sa kanyang mukha. "Tinatanong kita, miss, at hindi ko ugaling ulitin kung ano man ang nasabi ko na." Formal na sabi nito na walang kangiting-ngitit diretso nakatitig lang sa kanyang mga mata. Oh my gosh! Gusto yatang panginigan siya ng kanyang mga tuhod. Mukhang suplado pa yatang isang ito. Ang lakas ng impact sa kanya ng mga titig nito. Hindi pa rin niya magawang sumagot at tila nalulun na yata lahat ng gusto niyang sabihin. Sobrang nakaka-intimidate naman to. Kasi... Hindi magkanda tuto niyang sagot dito. Sino nagbigay sa'yo ng permisong pumasok sa opisina ko? Seryoso pa rin ito't naglakad palapit sa harap ng mesa. Kung saan sana niya balak ilapag ang folder kanina. Napalunok siya habang napasunod ang tingin dito hanggang sa maupo ito sa harapan ng mesang yun. Hinamig niya ang kanyang sarili at muling lumunok upang alisin ang tila bara sa kanyang lalamunan. Sa katipid ng umiti dito kahit pa nga ang lakas ng kaba ng kanyang dibdib. I'm sorry, sir. Kanina pa ho kasi ako kumakatok sa labas at wala namang sumasagot. So, muli siyang lumunok bago muling nagsalita. Pumasok na lang po ako ng kusa kasi bukas naman po pala. Nakahinga pa siya ng maluwag nang matapos ang kanyang sinabi. Ewan ba? Parang gusto niyang mautal sa pagsasalita. Habang walang puknat pa rin ito nakatitig sa mukha niya. May dumi ba ako sa mukha? Gusto sana niya itanong dito ngunit nakakahiya naman dito. Hindi ba pwedeng kaya ito titig na titig sa kanya sinusubukan lamang siya? Malay mo naman, ganito ang paraan niya para panihigan ka sa takot. Pamisteryoso nga hindi ba? Anyway, heto nga tila gusto na niyang matunaw sa mga titig nito. Nakakapanlambot sa pakiramdam. Bago pa man siya mawala sa kanyang sariling wisyo, ay marahan na niyang inabot ang puting folder na hawak nito. Napag-utusan lang naman ho ako ni Mrs. Soriano para ibigay ito sa inyo. Bahagya pa siyang naging proud sa sarili na hindi siya muling pumiyok sa pagsasalita. Parang gusto tuloy niya palakpakan ng kanyang sarili. Ganun na ba talaga kahirap magsalita sa harapan nito? Agad naman itong tinanggap ang kanyang iniabot na walang anumang salita habang hindi pa rin ito inaalis ang mata sa kanya. Salamat ho sir, lalabas na ho ako. Paalam niya at nagsimula ng tumalikod nito at tumakbang palabas na opisina. Sinabi ko na bang lumabas ka?
Muli narinig niyang sabi nito. Buong-buong boses nito na hindi naman ganong kalakasan. Sapat rin ang tinig nito para marinig niya. Bago pa man siya tuluyang makalapit ng pinto. Ha? Sandali siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Estudyante ka ba dito? Muli tanong nito. Agad siya napalingon sa kanyang boss upang harapin muli ito. Bahagya pang nakakunot ang noo nito. Sa dinami-dami ba naman ang pwede nitong inakala sa kanya ay ang pagiging estudyante pa talaga? Ano ba ako? Mukhang bata lang? Piping bulong niya sa sarili tila gusto niya magprotesta sa sinabi nito. Tumikim muna siya bago muling sumagot. Hindi ho sir. Isa po ako sa mga staff rito. Teacher ho sir. Bahagya pa siyang umiti kahit pakaramdam niya sa sarili ay lulubog na sa kahihiyan. Natural nga naman na pagkamalan siya nitong estudyante dahil sa ayos niya. Hindi nga naman siya katulad ng iba niyang mga kaguro na puro koloreteng mukha. Ni pulbos nga wala siya at kung tutuusin talo pa siya ng mga estudyante nila. Nakita niya itong bahagyang tumango. Pwede na ho ba akong lumbas, sir? Muling hingi niya ng permiso dito. Sandali muna itong hindi umimik bago muling tumango, kaya tila may pakpak ang kanya mga paang mabilis pa sa alas 4 lumabas na opisina nito. Kulang na lang halos ay madapa siya sa pag-aapura. Ilang beses pa siyang napahugot ng malalim na hininga matapos na makalabas ng silid na yun. Tila pinangampusan yata siya ng hininga sa malagkit nitong mga titig. Grabe ka, boss! Hiyaw ng isip niya. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib at sandaling huminto sa may pasilyo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naruroon habang kinakalma muna ang kanyang sarili. Para lang muling magulat nang muli itong magsalita. Narito ka pa pala. Tinig mula sa kanyang likuran. Kamuntik pa siyang mapatalon sa kanyang gulat. Ano bang klaseng tao ito at may ugali pa yata na pasulput-sulput na lang basta. Bahagya siyang lumingon at nakita itong nakasandal sa hamba ng pintuan ng opisina nito. At nakasuot na rin ito ng damit na formal. Hay, kay gwapo talaga niyang tingnan sa business suit na suot. Makalaglag pa nga at panty, ika nga ng iba. Paalis na ho, medyo naantala lang. At gumuhit ng isang pilit ng ngiti sa mga labi niya. At bahagya siyang tumango dito. May I know your name, ma'am? Seryosong tanong nito na walang kangiti-ngiti. Bigla'y parang pinagpawisan ang pakaramdam niya sa sarili na naging tanong nito. Ano't bigla naman ito naging interesado sa pangalan niya. Hindi ka ba nag-iisip? Nagtatrabaho ka sa kanya siyang boss niyo? Natural na magtanong siya ng pangalan mo. Tila pangaral pa ng sariling isip. Humarap siya rito at pasimpleng pinahid sa kanyang likuran ng namamawis at nanlalamig niyang mga palad. Parang gusto na naman niyang manlambot sa kalasin ng mga titig nito. Lalo nang humakbang ito palapit sa kanya. Napahawak pa siya ng lihim sa garter na suot niyang panty dahil pakaramdam niya nalaglag na yata ito. Daig pa niyang teenager lang sa kanyang asta na kinikilig habang nilalapitan ng kanyang crush. Parang gusto niyang magwala sa saya. Yung simpleng pagtawag lamang nito sa kanyang pangalan, tila langit ng saya niya. Pero syempre hindi naman siya pwedeng magpahalata dito, kaya casual pa rin siyang humarap sa kanyang boss. Blake Montrago, formal na pakilala nito sa sarili habang nilahad ang maputi nitong palad sa kanyang harapan. Bigla para siyang nakaramdam ng hiya na makipagkamay dito. Sa tingin pa lang kasi niya mukhang malambot ng palad nito at mukhang hindi yata marunong humawak ng kaldero, samantalang sa kanya baka puro kalit pa at naninigas. Napalunok pa muna siya bago nagawang iabot ang palad nito. Carmela Bautista. Pakilala niya sa sarili at nagdaup ang kanilang mga palad. Ramdam niyang bahagyang pagpisil nito sa palad niya, kaya hindi maiwasang mamula ang kanyang mukha sa ginawa nito. Dito pa lang rin niya nakitang unang pangiti nito, na ikinalabas ng pantay-pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Oh my, totoo ba ito? Ang gwapo talaga niya. Ngiti pa lang parang gusto ko nang matunaw. Piping bulong niya sa sarili. It's my pleasure to meet you, Carmela. Sadit at muling parang gusto na magwala ng kanyang puso sa sinabi nito. Bakit pa parang ang sarap pakinggan ng pagkakasabi nito sa kanyang pangalan? Para yung sirang plakang paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan. Tila naman na miss itong nakatitig sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung kulay kamatis ba o kulay suka na. Bigla niyang nahilang kanyang palad na hawak pa rin pala nito at biglang nahiyang tatalikod na sana dito. Kailangan ko na hong umalis, sir. Nice to meet you too, sir. Paalam niya rito at mabilis na tumalikod. Hindi na muli pang nilingon ang boss niyang tila ramdam pa niya na nakasunod ang tingin sa kanya. Dire-diretso sa paglalakad at dadaan na lang sa may hagdanan at nangakmang-hakbang na sana siya pababa ng hagdan nang muli na naman niyang marinig ang tinig nito. Mariin siyang napapikit at napakagat sa ibabang labi niya. Kung bakit naman ugali yata nitong pasulput-sulput, tuloy hindi niya maiwasan sariling pagpantasyahan nito.
Matatagalan ka kung gagamit ka ng hagdan. Bakit hindi ka nalang gumamit ng elevator? Saad nito na nasa may dulong bahagi ng pasilyo na malapit sa elevator. Patay mali siya siyang nilingon ito. Okay na ho ako dito, sir. Exercise din naman po ito, sagot niya rito. Tanghali na para sa exercise na yan. Pupunta ako sa baba kaya sumabay ka na. At tsaka kung masakit na rin ang mga paa mo pagdating mo sa baba kung dyan ka dadaan. Sabi nito na bahagya pang sumulyap sa mga paa niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Nakasuot din naman siya ng kulay black na sandal na hindi naman kataasan. At bukod pa doon, ay malapad naman ang heels na suot niya dahil hindi naman niya ugaling magsuot ng makitid. Masyado mataas ang heels dahil baka matapilok lang siya at mapilayan pa. Come on, sabay na tayo. Utos nito tila wala itong balak na umalis sa kinatatayuan hanggat hindi siya sumusunod dito. Napubuntong hininga na lamang siya. Bakit ba ang hirap-hirap nitong kumbinsihin? Kalma lang, self. Bulong niya sa kanyang sarili at nagsimula na humakbang muli palapit sa elevator. Ano kayang mangyayari ngayong nakaharap at nakilala na ni Carmela ang lalaking tinuturing na misteryo ng mga katrabaho niya? Ito kayang simula ng magandang pagsasama nila? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.